Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa pinag-usapan, controversial ho na naging witness ho dyan sa Blue Ribbon Committee. Dyan ho sa ginagawang hearing, usapin ho about ho rito sa mga anomalyang flood control project. Itong si Orly Godesa na kung saan ay nagkagulatan, no, ang Blue Ribbon Committee, especially si Senador Ping Lacson, Senador Tito Sen, na kung saan ay ayon sa kanila nagkagulatan, nagulat daw ho sila kasi ito hong si Senador Marcoleta ay bigla na lang daw hong binitbit itong si Orly Godesa na walang pahintulot o timbre sa kanila. Bigla na lang daw binitbit itong taong itong si Orly Godesa na hindi ho alam kung saan ho inarkila tuloy, sorry. Hindi malaman kung saan ho dinampot, pinulot itong taong ito. Nung nakaraan ho, according ho kay dating Congressman Defensor at itong si Senador Marcoleta, ito raw si Godesa, hawak daw ho ito ng mga Marines. Diyan ho sa AFP. Pero according ho dito kay General Browner, General ho ng AFP yan, pangkalahatan, wala daw ho sa kanila. Hindi raw ho gagawin ng AFP yan dahil ito raw ho si Godesa hindi na ho nila miyembro. Kasi ex Marines. So hindi, labag sa kanila yon, no? Sa batas patakaran nila yun na kumupkup ho ng katulad ho ni Orly Godesa. Pero ngayon mga kababayan, may bago na naman hong expose, pasabog, may bago na namang chismis, invento, gawa-gawa itong si dating congressman, Defensor. At may napapabalita, ito raw ho si Orly Godesa, ay papatayin daw ni ayaw paniwalaan. Papatayin daw ho ni Speaker Martin Romualdez. Come on. Para tayong nagagagawan dito. Lahat na lang ho ng nagtatago kasi may kailangan saguting issue, kaso papatayin. Si Kibuloy, nung unang di pa nahuhuli, ayaw niya raw lumitaw kasi may papatay sa kanya. Pero hanggang ngayon, buhay naman siya ngayon sa kulungan. Si Tebes, kaya ayaw umirit sa Pilipinas, may papatay raw sa kanya. Ngayon, nasa kulungan, buhay na buhay naman. Ngayon, itong si Saldico, kaya ayaw rin umuwi ng Pilipinas, may papatay din sa kanya. Ngayon ito naman si Orly Godesa, papatayin daw ni Speaker Martin. Gamit na gamit yan, parang salitang I love you, Gamit na gamit. Pakinggan muna natin ito mga kababayan. Ng 56 billion peso, pinagbantaan daw na papatayin ni dating House Speaker Martin Romualdez si dating Congressman Zaldico. Bukod dyan, ibinunyag din ni Ko na tumanggap umano ng 56 billion pesos na kickback sina Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan. Hindi pala si Godesa ang papatayin ni Speaker Martin Romualdez, ni dating Speaker Martin Romualdez. Ito raw si Saldico. Ano ba? Speaker Martin Romualdez, papatay ng tao. Pero natin. Si Marian Enriquez. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Sa part 3 ng recorded video ng mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico, mabigat ang kanyang akusasyon. Anya, pinagbantaan siya ni dating House Speaker Martin Romualdez kapag daw ibinunyag niya ang tungkol sa umano'y 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget.
March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. Sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Sa kabila niyan, walang ipinakitang patunay si Ko. Kaya Walang pinakitang patunay. Laway lang puhunan. O, di ba ganyan-ganyan din si Kibuloy? Kaya ayaw lumitaw, may papatay sa kanya. Pero buhay naman siya ngayon. Si Tebes, ayaw mo ng Pilipinas kasi may papatay. Ngayon nakakulong, buhay na buhay naman. Nangyari sa inyo. Ha? O, ito mga kababayan, update ho tayo kay Orly Gudesa. Ha? Kung nasa saan na ito, pakinggan natin. Los Baños. Totoo po yung sinasabi ni Orly. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung nasaan na ang flood control witness na si Orly Gutesa. Nagkasagutan naman sina Palace Press Officer Claire Castro at political strategist Malu Tikia. Kaugnay dyan, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Sinigundahan ni Zaldico ang mga testimonya ng kanyang dating security consultant na si Orly Gutesa. Pumikbak daw sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Itong basura, ito yung box ng pera. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Zaldico. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver. Ang mga Actually, wala namang sinasabi si Orly Gudesa na dami rito si Pangulong Bongbong. Si Speaker Martin Romualdez lang. Hindi ko naman sinasabing totoo yung paratang kay Speaker Martin Romualdez. Ha? At sinasabi niya ni Zaldico, ni dating Representative Zaldico, wala raw napuntang pera sa kanya. Kay Speaker Martin Romualdez din daw at kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Hindi raw siya nagkaroon. Wala raw napunta sa kanya. Yun yung nakakatakang paniwalaan no? Buti pa yung bata, no? Buti pa yung bata na kapag inutusan, boy, bili mo ng sigarilyo. Boy, bili mo akong soft drinks. Bili mo ako ng ganito. Ngayon, sumunod yung bata doon sa nag-utos na matanda. Pagbalik ng bata, kuya, ito na po yung soft drinks. Kuya, ito na po yung sigarilyo. Ito rin po yung sukli nyo. Hindi, okay na yung sukli. Sa'yo na. Buti pa yung bata nagkaroon. Buti pa yung bata nagkaroon. Binigyan kahit barya. Ikaw, million i-deliver mo. Hindi ka nabigyan. Paano nangyari to? Doon ka sumablay, sir eh. Ha? Doon ka sumablay. Doon ka sumablay sa ganong kwento mo. Ito pa, mga kababayan, pakinggan ho natin para mapabilis tayo, no? Itong si dating congressman, Chismoso Defensor. Si dating congressman na defensor na kung saan, may bago hong chismis, ha? Kung ano na ho nangyari ho rito kay pinaka-controversial na naging witness dyan sa Blue Ribbon Committee about dito sa manumalang flood control, si Orly Gudesa. Asa na ba siya, sir? Ano ba update? Ito, may sasabihin ako sa inyo, ha? Si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan. Illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Zaldico na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis.
sigurado ko mga pulis galit na rin sa nangyaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. At ito, may sasabihin ako sa inyo Ayan. Ito may sasabihin ako sa inyo Laway ang puhunan walang resibo. Ayan ang bagong chismis ni dating Congressman Defensor. About dito kay Orly Gutesa. Pati ho yung mga bago raw nalalabas na kung saan ay pinigilan at dinala raw sa Chile. At nagbabantay daw NBI. Ngayon mga kababayan, dininay ho yan ng National Bureau of Investigation. Itong mga ginagawang paratang ho ni Congressman Defensor. Ayan, makikita nyo dyan. Misleading allegation. Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation or NBI ang mga allegation ng dating kongresistang si Mike Defensor na sangkot umano ang ilang tauhan nila sa pananakot at pananakit sa dating aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa isang pahayag na sinabi ng NBI na walang basihan ang allegation nito at nananatili silang tapat sa rule of law, due process at transparency. Hinamon din ng ahensya si Santiago na maglatag ng verifiable evidence na magpapatunay sa mga naging pahayag nito. Kasi nga nagkwento lang ho mga kababayan Kumbaga sa kalisada may nakaupong tambay, may dumaang isang chismosong tambay, huminto, tapos nagkwento, uy, alam mo si ganyan, si ganito. Ayan, tapos umalis na. Lumakad na. Parang gano'n lang ho yung ginawa ni ni dating congressman. Ni dating congressman na Defensor. Kung talaga totohanan yan, bakit di mo sinasabi? Bakit di ka magpunta sa Blue Ribbon Committee? Or magpunta ka sa kahit saang ahensya ng gobyerno, bitbit nyo mula lahat ng ebidensya. Hindi yung talakan ng talak dyan, puro laway lang ang puhunan mo. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog mga kababayan. Bye-bye po.